Abot tenga na naman ang ngiti mo ah. Nagkita kami ni Monina kanina eh. Hindi lang niya ako binigyan ng pera. Pinamili niya rin ako ng mga bagong damit. Osh, talaga? Ang swerte mo naman sa matandang yun, pre. Swerte talaga. Konting himas ko lang sa kulubot niyang balat, bumibigay na. Ingat ka lang, pre. Mukha kasing mahihirapat kang i-dispatch sa matandang yun kumpara sa ibang mga matronang pineperahan mo. Huwag kang mag-alala. Wala siyang pinagkaiba sa mga nauna sa kanya. Ilang taon mo na rin namang ginagawa yan. Wala ka bang balak na itigil? Hanggat may karisma pa ako, hindi ako titigil. Marami ka naman yatang ipon eh. Hindi pa sapat para magbuhay-hari ako, no? Paano magastos ka rin kung ano-ano binibili mo? Wala namang masama eh. At saka hanggat may mga malulungkot na matatandang babae, hindi ako mauubusan ng pera. Wala ka bang plano mag-asawa? May plano naman, pero hindi pa sa ngayon. Si Monina na lang ba ang syota mo ngayon? Oo, hiniwalayan ko na yung dalawa eh. Inaaway ba naman ako ng mga anak? Wala naman palang mga sariling pera, suportado lang ng mga anak. Kaya pala sobrang kuripot ng mga yun. Sigurado ka ba na may sariling pera si Monina? Oo naman. Malaki ang pensyon niya, kasama na sa namatay niyang asawa. Bakit hindi mo lang seryosohin na matandang yun? Bagay naman kayo eh. Di ba pangarap mong magbuhay-hari? Siya nang sagot sa pangarap mong buhay. Loko, pineperahan ko lang siya. Wala akong balak na mag-amoy lupa habang buhay, no? Kung alam mo lang ang pagtitiis ko tuwing magkasama kami. Ginusto mo yan eh. Ang dami naman kasing trabaho na pwede mong pasukan. Yan pa talaga. Ano, yung mga trabaho nakakarampot ang sahod? Kulang pa ang pambisyo ko yan eh. Hindi na oy. Tama na sa akin nito at ang pagiging kargador minsan. Ingat ka lang sa ginagawa mo. Baka mamaya makahanap ka ng katapat mo. Anong ibig mo sabihin? Baka kasi mamaya yung mga niloloko mo, balikan ka. O di kaya, karmang maningil sa'yo. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Mabuti pa, uminom na lang tayo. Libre ko, pati pulutan. Dahil abala ko sa negosyong pinatayo ko, hindi ko na namomonitor ang mga ginagawa ni Mama. Magkasama pa rin naman kami sa iisang bahay, pero madalang na magkita. Swerte ng araw na yun dahil tanghali pa ako aalis. Sa wakas magkakasabay din tayo sa almusal. Hindi naman malaki ang bahay natin pero hindi na tayo halos magpangita. Sorry ma, busy lang po talaga ako sa negosyo ko. Ganun ka baka busy para pati pakikipag-date hindi mo na magawa. Makakapaghintay naman po yan. Kayo po ba? Anong ginagawa ninyo ngayon? Maliban sa pagpunta sa gym at pakikipagkita sa mga kaibigan ko, madalas lang ako nandito sa bahay. Pasensya na po kayo kung hindi ko na kayo nasasamahan sa mga lakad nyo. Babawi na lang po ako sa inyo sa ibang araw. Ayos lang iha, naiintindihan naman kita Ang gusto ko sana, magkaroon ka ng oras para makipagkilala sa mga kaedad mo. Lumabas ka kasama ng mga kaibigan mo. Hindi ko na po sila mahihila sa mga gala. Lahat kasi sila may mga sarili-sarili ng pamilya. Hindi ka ba naiinggit sa kanila na may sarili ng pamilya? Hindi naman po. Dahil wala pa naman po kasi sa plano kong lumagay sa tahimik na buhay. Ikaw lang naman kasi ang inaalala ko Paano kapag wala na ako? Sinong makakasama mo sa buhay? Huwag niyo pong sabihin yan. Matagal ko pa po kayo makakasama. Wala naman kayong sakit kahit rayuma. Baka nga umabot pa po kayo ng 100 taon. Sana nga abutin ko pa ang edad na yon. Wala pong imposible lalo't maayos ang kalusugan ninyo. Anong oras ka nga pala aalis ng bahay? 10:00 po ako aalis. May lakad po ba kayo? Baka kasi mamayang hapon Pupunta ako sa clubhouse para maglakad-lakad. Mag-iingat lang po kayo kapag lumalabas ng bahay. Alam niyo naman po maraming manloloko sa panahon ngayon. Sa tanda ko ba namang ito maloloko pa ako?
Nagpapaalala lang po ako sa inyo. Salamat, Iha. Ikaw din lagi ka mag-iingat, ha? At huwag ka magpapalipas ng gutom. Opo, Ma. Lagi ko pong isinasaisip ang mga bilin ninyo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Para din naman kasi sa'yo yun eh. Pagkatapos ng almusal namin ni Mama, nagkwentuhan pa kami sandali. Wala naman akong kakaibang napansin sa kilos niya. Kaya naman kahit kailan hindi pumasok sa isip ko na meron siyang kinalolokohang lalaki. Salamat naman at pinagbigyan mo ko na magkita tayo. Sabi ko naman sa iyo kapag wala akong ginagawa, pwede tayong magkita. May trabaho ka ba ngayon? Oo, doon pa rin ako sa pier bilang kargador. Bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho? Mahirap yung ginagawa mo, no? Mahirap maghanap ng trabaho lalo na't high school lang ang tinapos ko. Kung gusto mo pag-aaralin kita. Makakatulong yun para makahanap ka ng mas magandang trabaho. Naku, wag na. Matanda na ako para mag-aral pa. Alam mo, hindi naman mahalaga ang edad sa pag-aaral Kung talagang desidido ka magtapos. Ayoko na rin talaga. Tsaka hindi rin naman kasi ako matalino Gusto ko lang kasing makatulong sa'yo. Gusto mo bang maging kargador na lang habang buhay? Hindi naman. May pangarap din naman ako na balang araw makapagpatayo na sarili kong negosyo. Iyon naman pala Dapat umpisa mo sa pagbabalik sa pag-aaral. Pwede naman ako magnegosyo kahit hindi mag-aral Marami kong kakilala na may negosyo sa bangketa na hindi naman nakatapos. Sige na nga, hindi ko na ipipilit ang akin. Pero kung magbabago ang isip mo, sabihan mo lang ako, ha? Nasisiguro ko na hindi na magbabago ang isip ko. Saan mo ba gustong pumunta pagkagaling dito? Kumain na lang tayo sa labas. Nagugutom na ako Hindi ko gusto ang pagkain dito sa motel. Oo ba? Ikaw ang masusunod. Sa isang linggo, 3 beses magkita ang mama ko at boyfriend niya. Pagkatapos manggaling sa motel, kakain sila at ibibili pa niya ang gusto ng lalaki. Nagkita siguro kayo ni Munina, no? Paano mo nalaman? Ganyan kasi lagi ang mukha mo pagkatapos ng pagkikita nyo Tinatamad na rin kasi ako makipagkita Napipilitan na lang ako minsan. Huwag mong sabihin na nagsasawa ka na sa kanya. Kapag nakahanap ako ng mas higit sa kanya, iiwan ko na siya. Kung maghahanap ka ng kapalit niya, dapat yung bata na o kaedad mo na. Sa totoo lang pre, nagiging amoy lupa ka na rin Gago. Kahit nag-aamoy lupa ako, at least marami naman akong pera. Oo na. Kaya lang pre, hindi ka ba nandidiri? Sanayan lang yan, pre. At saka, patay naman ang ilaw Kahit na. Siyempre nakakapa mo yun. Akala mo yata laging ganun ang ginagawa namin Hindi sa lahat ng oras. Madalas kakain lang sa labas o di kaya mamamasyal. Akala ko laging ganun Subukan mong gawin ang ginagawa ko. Naku, hindi ko kaya. Maliban sa hindi ako pumapatol sa matatanda na parang lola ko na, hindi rin kaya ng konsensyo ko ang manloko. Mahirap na. Baka ang balikan ng karma yung pamilya ko. Ang sabihin mo, duwag ka lang. Oo nga pala pre, munti ko nang makalimutan. Kayo na pala, hinahanap ko ni Aling Juliet. Ha? Anong sabi mo? Sinabi ko, hindi ka na nakatira dito. Umuwi ka na kako sa probinsya. Ay, salamat pre. Nakakainis naman ang matandang yun. Sinabi ko nang tapos na kami. Ayaw pa rin tumigil. Habol pa rin ang habol. Ano bang dahilan? Ba't kayo nagkahiwalay? Ano pa nga ba? Wala na siyang pera Lugi na ang pwesto niya sa may palengke. Ibig bang sabihin sa'yo lang naubos ang pera niya? Oo, at wala akong pakialam. Kawawa naman pala. Di ba meron pa siyang pinapaaral ng 2 anak sa college? O ano ngayon? Wala akong pakialam kung paano niya mapag-aaral ang mga yun. Ang sama mo naman pre. Baka kung anong gawin ng matanda. Ano naman? Baka magpakamatay? Malabo yun.
Umutang na lang siya sa Bombay para makakuha uli siya ng pwesto sa palengke. Makauwi na nga muna. Baka hinihintay na ako ng pamilya ko. Yun lang naman ang sadya ko eh. Napakwento lang ako. Mabuti pa nga. Matutulog din muna ako. Pagod ako eh. Makalipas nga ang 1 linggo, isang masamang balita ang natanggap ni Paul sa kaibigan. Paul, patay na si Aling Juliet. Nagpakamatay siya kagabi. Sabi naglaslas ang pulso. Ha? Totoo ba yan? Pero bakit daw? Narinig ko lang to. Sabi bound daw sa utang. Galit din daw ang mga anak dahil hindi alam kung saan napunta ang pera niya. Nabanggit ba yung pangalan ko? Hindi naman. Tsaka wala naman nakakalam na nagkaroon kayo ng relasyon na matandang yun. Ay, mabuti naman. Ayoko madamay sa pagkamatay niya. Hindi ka ba nakukonsensa sa nangyari? Dahil sa'yo kaya siya nagpakamatay. Sa'yo naubos ang pera niya. Hindi tayo nakakasiguro dyan. Baka marami siyang lalaki. Halata naman sa kanya na may pagkamahilig din eh. Iba ka rin no? Wala man lang bakas ng pagsisisi sa'yo Nakinabang din naman siya sa akin no. Kaya bakit ako magsisisi sa pagkamatay niya? Buti sana kung ako ang pumatay sa kanya. Hindi naman eh. Pupunta ka ba sa lamay niya? Bahala na. Alam mo naman na marami akong ginagawa. Pupunta ako. Makikiramdam din ako kung may alam sila tungkol sa relasyon niyo. Kung may alam man sila, madali na lang yung itanggi. Lalo't patay na si Juliet. Aalis na ako. Mukhang may lakad ka eh. Oo, may lakad kami ni Leticia. Ha? Bago na naman ba yan? Oo, tsaka na ako magkukwento sa'yo. Sige na, mag-aayos pa ako eh. Sige, ingat ka na lang pre. Napansin ko nitong mga nagdaang araw laging malungkot si Mama. Hindi rin siya lumalabas ng bahay. Hindi na ako nakatiis na hindi magtanong. May problema po ba kayo, Ma? Wala naman iha. Bakit mo naman naitanong? Ilang araw na po kasing hindi kayo lumalabas ng bahay. Madalas din kayong malungkot. Yung kaibigan ko kasi may sakit siya ngayon. Yung lagi kong kasama sa mga lakad ko. Gusto ko sanang dalawin siya pero ayaw niya dahil baka daw mahawa ako sa kanya. Tama din naman po siya. Sa edad ninyong yan, baka nga naman mahawa pa kayo ng sakit niya. Lagi nyo naman yatang nakakausap eh. Minsan lang dahil lagi siyang tulog. Hintayin nyo na lang po siya na gumaling. Alam ko po, nalulungkot kayo at gusto nyo siyang makita. Pero isipin nyo rin ang kalusugan nyo. Oo anak, namimiss ko rin kasi yung mga lakad namin Habang hindi pa po pwede ang kaibigan ninyo, tayo po muna ang gumala. Ayos lang po ba yon? Oo naman, gusto ko yan. Hay, salamat naman. Gumiti na rin po kayo. Hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Hindi naman po. Sabihin nyo lang kung saan nyo po gustong pumunta tayo. Bukas na lang siguro. Hapon na rin naman ngayon Ang mabuti pa, ipagluluto na lang kita ng paborito mo. Ay, gusto ko po yan. Matagal-tagal na rin po mula nung ipagluto ninyo ako. Kung ganun tara na sa kusina. Nang sumunod na araw, gumanda na ulit ang mood ni Mama. Naisip kong baka tinawagan na siya ng kaibigan. Napapadalas na rin ang pag-alis niya. Mabuti naman magaling ka na. Tingin ko pa sa'yo pumayat ka. Wala pa kasi kung ganang kumain eh. Namimili pa ang dila ako ng kakainin. Ganun ba? Kawawa ka naman. Tama lang pala na dinala kita dito sa restaurant na to. Masarap ang pagkain nila dito. Hindi ka magsisisi. Marami kang pagpipilian. Baka naman mahal dito. Ano naman? May pambayad naman tayo. Kaya lahat ng gusto mo, orderin mo. Hindi ko naman kabisado ang mga pagkain na nasa menu. Ikaw na lang ang umorder para sa akin. O sige, kabisado ko na rin naman ang mga gusto mong pagkain Monina,
May sasabihin din pala ako. Ano yun? Di ba halos 1 linggo kong hindi nakapasok sa trabaho? Nagkaroon kasi ako ng utang. Pinambili ko ng gamot at pampacheck up. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pera para mabayaran mo na ang utang na yan. Ayoko nag-aalala ka. Baka mabinat ka pa. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Kung alam mo lang na lagi kitang iniisip. Ako rin naman. Sobra ko nag-aalala sa'yo. Lalo na kapag hindi mo sinasagot ang tawag ko. Lagi kasi akong nahihilo dahil sa sama ng pakiramdam ko eh. Kaya dinadaan ko na lang sa tulog. Ikaw naman kasi Ayaw mo pang sabihin sa akin kung saan ka nakatira. Di sana napuntahan kita at naalagaan. Marumi, magulo at maingay sa lugar namin. Tapos looban pa ang bahay ko. Ayoko na bastusin ka ng mga taga ron. Paano kita maipagtatanggol kung may sakit ako? Sa tingin mo kaya babastusin pa nila ang gaya ko? Walang pinipili ang mga taga ron sa amin. Sabi ko nga sa'yo, ang iba sa kanila halang ang kaluluwa. Natutuwa naman ako sa'yo at nag-aalala ka pala sa akin. Siyempre naman, mahalaga ka sa akin eh. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Mas lalo tuloy kitang minamahal. Pakiramdam ko para akong bumalik sa pagkabata. Noon kasi marami din ang gustong magtanggol sa akin. Siguro ang ganda mo nung kabataan mo. Oo, kaya lang mahigpit ang magulang ko. Sila ang nasunod kung sino ang dapat kong maging asawa noon. Ibig mo ba sabihin, hindi mo minahalan naging asawa mo? Sa tagal ng pagsasama namin, natutunan ko na rin siyang mahalin kahit papano. Ilan na naging anak niyo? Isa lang at babae. Kasalukuyan siyang may negosyo. At hanggang ngayon dalaga pa rin. Sabi ko nga mag-asawa na at malapit na siyang mawala sa kalendaryo. Alam ba niyan tungkol sa akin? Kumukuha lang ako ng tiyempo na sabihin sa kanya. Paano kung tutulan niya ang relasyon natin? Wala siyang karapatan na tumutol, no? Anak ko lang siya. At isa pa, hindi naman niya maibibigay ang kaligayahan ko Kung ako, mas mabuti nang ilihim na lang natin ang relasyon natin. Bakit naman? Kinahihiya mo ba ako? Siyempre hindi. Ikaw lang naman ang inaalala ko Ayaw kong mag-away kayo ng anak mo. Huwag mo siyang intindihin. Akong bahala sa kanya. Dahil hindi na ako ganun kabisi, marami ako napapansin sa ikinikilos ni Mama. Katulad ng pagiging pusturera niya. Pagbili ng mga makeup at iba't ibang klase ng pabango. Tingin ko sa kanya parang nagdadalaga. Lalo't nahihilig siya sa sexy na mga damit. Ma, meron ba kayong hindi sinasabi sa akin? Katulad ng ano? Baka hindi niyo sinasabi sa akin, meron na pala kayong ipinalit kay Papa. Kung sakali magagalit ka ba? Hindi naman. Matagal na rin naman patay si Papa Kaya lang ma, kung ako lang, okay na kayong solo na lang. Pero hindi ko kayo hahadlangan kung sakaling gusto niyo na makipagrelasyon ulit. Sana lang po piliin ninyo yung katulad po sana ni Papa. Salamat, Iha. Sa totoo lang nalulungkot din kasi ako na mag-isa lang sa buhay. Pasensya na po ma, kung hindi ko kayo masamahan ha. Pangako po, maglalaan na ako ng oras sa inyo. Hindi naman ako nagtatampo sa'yo kung wala ka ng oras para sa akin Alam ko rin naman na meron kang sariling buhay. Tsaka, gusto ko rin na magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Ayokong sa negosyo at sa akin na lang iikot ang buhay mo. Sa totoo lang po, parang ayoko na rin magkaroon ng pamilya. Hindi pwede. Sino ang titingin sa'yo kapag tumanda ka na? Malungkot ang mag-isa. Hindi naman po lahat ng tao para sa pag-aasawa
Baka kabilang po ako doon. Basta. Hindi ako papayag na hindi ka mag-aasawa. Huwag na nga po nating pag-usapan yan. Umiinit na naman kasi ang ulo ninyo eh. Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo sa mga sinasabi mo? Pag-usapan na lang po natin yung tungkol sa lalaking nagpapasaya sa inyo. Isa po ba siya sa mga kapitbahay natin na biyudo rin? Hindi. Saan po kayo nagkakilala? Minsan tinulungan niya ako na muntik na akong madukutan. Ang tapang naman pala niya. Buti na kaya niya. Hindi naman niya hinabol. Umalis na rin nung masita niya. Lagi na po ba kayong lumalabas? Paminsan-minsan lang naman dahil busy din siya. Taga saan po siya? Pensyonado na rin po ba siya? Kasing edad niyo lang po ba siya o mas matanda sa inyo? Pwede ba, Trina? Tama na muna ang pagtatanong. Gusto ko lang naman po malaman ang tungkol sa kanya lalo't lumalabas kayo. Wala naman po sigurong masama. Para ka kasing investigador kung magtanong eh. Huwag na po kayong ma-high blood dyan. Mabuti pa po minsan imbitahin niyo po dito. Hindi ko alam, minsan kasi busy siya sa trabaho eh. Sige, maiwan na muna kita ha. May gagawin lang ako sa kwarto ko. Busy sa trabaho? Ilang taon na bang kadate niya at hinahayaan pa rin magtrabaho ng mga anak sa kabila ng edad? Hindi kaya mahirap lang kaya naghahanap buhay pa rin? Imbis na ang negosyo ko at si mama na lang ang isipin ko, nadagdagan pa tuloy. Hindi ko naman kasi pwedeng pabayaan na lang si mama. Napapansin ko rin na lagi siyang may kachat nitong mga huling araw. Sabi ng labandera namin matagal na raw niyang napapansin yun kay mama. Mukhang masaya kayo ah. Kanina ko pa kasi napapansin na pangiti-ngiti kayo habang may ka-chat. Nakakatuwa kasi tong kaibigan ko eh. Kaibigan nga lang ba? Ano bang gusto mong itawag ko sa kanya? Di ba espesyal siya sa inyo? Baka po kasi meron na kayong relasyon. Kinikilala pa lang namin ng isa't isa. Alam mo naman ng mga tao, masyadong mapanghusga. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po kayo huhusgahan. Alam ko naman yon, iha. Pero paano ang ibang tao? Huwag niyo po silang intindihin. Ang mahalaga kung saan kayo masaya. Kailan niyo po ba siya ipapakilala? Tatanungin ko pa siya ha. Hindi kasi pwede na ako magdesisyon eh. Sabihan niyo lang po ako kung kailan para mapaghandaan ko naman. Sige iha, sasabihan kita agad. Siya nga pala, hindi ka ba aalis ngayon? Mamayang hapon pa po. May tumatawag po sa cellphone niyo. Maiwan na muna kita ha. Sa kwarto ko na lang to sasagutin. Nasundan ko na lang ng tingin si mama. Iba talaga ang kutob ko sa lalaking tinutukoy niya. Malakas din ang pakiramdam ko na meron tinatago si mama sa akin. Kinabukasan dahil maghahating gabi na ako nakauwi, hindi ko na nagisnan si mama pagising ko. Kailan ka kaya pwede? Kahit anong oras, pwede ako, basta ikaw. Gusto kasi kitang ipakilala sa anak ko eh. Ha? Bakit daw gusto niya akong makilala? Gusto lang naman niyang makilala ang lalaking nagpapasaya sa akin. Sa tingin ko, masyado pa maaga para magkita kami ng anak mo. Hindi ka ba seryoso sa akin? Ano po ang klaseng tanong yan? Kasi ayaw mo ipakilala kita sa nag-iisa kong anak eh. Nahihiya lang kasi ako. Alam mo naman na wala akong tinapos at mahirap lang din ako. Samantalang kayo mayaman. Hindi naman tumitingin sa katayuan ng isang tao si Trina. Basta mabuting tao ka lang. Sige na nga. Pero wag muna ngayon. Aalis kasi ako eh. Baka 1 linggo bago ako makabalik. Saan ka naman pupunta? Ay, hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Dumating ang tiyuhin ko. Gusto niyang samahan ko siya umuwi sa kanila. Mga 1 linggo lang naman. Bakit ganun katagal? Sasamahan mo lang naman siya umuwi ah. Sasama din kasing paluwas ang tiyuhin ko. May kailangan lang siyang asikasuhin doon. Ang tagal naman ng 1 linggo.
Nakakainip maghintay. Mabilis lang naman yun. Sigurado ka ba na tsuhin ang kasama mo at hindi ibang babae? Oo naman. Bakit parang pinagdududahan mo na ako ngayon? Hindi naman sa ganon, nagtatanong lang ako. Alisin mo nga yan duda dyan sa utak mo. Tandaan mo, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Oo na, naniniwala naman ako sa iyo eh. Papasalubungan na lang kita para hindi ka magtampo. Kahit hindi na, basta umuwi ka lang ng ligtas. Bago naghiwalay ng araw na yon, binigyan pa ni Mama ang binata ng pera. Mas malaki yon kumpara sa mga nauna. Abot tenga naman ng ngiti ni Paul nang makauwi sa bahay niya. Buti pumunta ka rito. Dumaan ako sa inyo walang tao. Saan ka ba nagpunta? Pambihira ka. Hindi ka na nga pumunta sa lamin ni Aling Juliet. Hindi mo pa alam na kanina ang libing. Ah, kanina ba? Hindi ko alam eh. Tsaka wala naman akong pakialam sa babaeng yun. May bago ka na naman ba? Paano mo nalaman? Iba kasi ang ngiti mo eh. Meron nga, isang balikbayan. Aalis nga kami bukas eh. Isasama niya ako sa pagbabakasyon niya. Eh paano si Monina? Kami pa rin naman pero gusto ko na siyang i-dispatch eh. Kailan ka ba titigil sa ginagawa mo ha? Hindi ka ba naaawa sa mga matatandang kinakwartahan mo lang? Baka meron na namang sumunod katulad ni Aling Juliet. Huwag kang mag-alala. Kapag kinarma naman ako, hindi ka kasama. Magseryoso ka nga. Kung hindi mo gusto ang pagiging kargador mo at nalilitan ka sa sahod mo, eh pwede ka naman maghanap ng ibang trabaho eh. Huwag lang yung ginagawa mong pagpapaibig sa mga matatanda. Paulit-ulit ka na lang eh. At uulit-ulitin ko ring sabihin sa'yo na wala akong balak itigil ang ginagawa ko. Dito ako nagkakapera ng malaki. Bahala ka na nga. Nagmamalasakit lang naman ako sa iyo eh. Salamat na lang, pero hindi ko kailangan ng pagmamalasakit mo. Masaya ako sa ginagawa ko. Yun lang ang mahalaga sa akin. Eh anong oras ang alis mo bukas? Maaga, ako na lang ang pupunta sa tinutuluyan niya. Ikaw na munang bahala sa bahay ko ah. Oo ba? Alam mo ba pre, kapag nagkataon, baka makarating ako sa ibang bansa nang walang kahirap-hirap. Dahil ba sa bago mo ngayon? Oo, Leticia nga pala ang pangalan niya. Byuda at walang anak. May mga pinaaral siyang mga pamangkin. At higit sa lahat, mas bata siya kay Monina. Paano mo naman siya nakilala? Alam mo na yun. Dinaan ko sa malupit na diskarte. Iba talaga ang saya mo ngayon ah. Pati pagtawa mo. Nararamdaman ko na kasi na dahil kay Leticia, makakaahon na ako sa hirap at makakaalis na rin ako sa lugar na ito. Huwag ka mag-alala. Hindi kita kakalimutan. Masaya ako para sa iyo pre. Naging abala na muli ako noon kaya hindi ko na naman napagtuunan ng pansin si Mama. Wala akong kamalay-malay na problemado na pala siya sa mga pinagkakautangan niya. Kung hindi pa ako ang nakasagot ng tawag mula sa taong inutangan niya. Doon ko na rin nalaman ang iba pang utang ni Mama. Ma, saan kayo galing? May binili lang ako sa labas. May kailangan ka ba? Tumawag po kasi si Tita Gina. Totoo bang may utang kayo sa kanya? Ha? Maliit na halaga lang naman yun. Babayaran ko rin siya. Hindi lang pala sa kanya kayo may utang. Kung kani-kanino pa pala kayo may utang eh. Nakasanla rin daw ang mga alahas ninyo. Saan niyo dinadala ang pera ninyo? Meron akong pinaggamitan. Huwag kang mag-alala. Matutubos ko rin ang mga alahas ko. Saan niyo naman po ginagamit? Hindi mo na kailangan pang malaman kung saan ko ginamit. May karapatan ako, lalo't akong ginawa ninyong garantor sa mga inutangan ninyo nang hindi ko alam. Kapag dumating ang pensyong ko sa susunod na buwan, unti-unti ko na sila mababayaran. May kinalaman ba yung lalaki na baka boyfriend nyo na? Walang kinalaman dito si Paul. Paul pala ang pangalan niya. Bakit mo naman naisip na may kinalaman siya sa mga utang ko? Tingin ko kasi mula nang makilala niyo yung Paul na yon, tsaka kayo nabaon sa utang. Kaya sino ba talaga siya sa buhay ninyo?
Hindi lang siya espesyal na kaibigan. Ilang buwan na ang relasyon namin. Bakit ngayon nyo lang sinabi? Nahihiya kasi ko anak eh. Alam mo naman ang mga tao, masyadong mapanghusga. Sabi ko nga, hindi nyo sila kailangang intindihin. Basta mabuti ang intensyon ng lalaki na yon, wala siyang dapat ikahiya. Ngayon, hindi ko pa man siya nakikita. Duda na ako sa pagkatao niya. Mabait si Paul. At alam kong mahal niya ako. Gusto ko pong makilala ang Paul na yan. Pagbalik na lang niya galing sa probinsya, ha? Noon pa gusto ko na siyang makilala, pero ang daming dahilan para hindi niyo siya maipakilala. Ipapakilala ko siya sa iyo pagdating niya. Ilang taon na po ba si Paul? 35 na siya. Ano po? Ganon siya kabata? Nakipagrelasyon kayo sa ganong edad? Pwede na siyang maging anak niyo ah. Wala yan sa edad, iha. Ang importante, nagmamahalan kami. Talaga bang mahal kayo ng lalaking yon at hindi lang pera ang habol sa inyo? Alam ko mahal ako ni Paul. Naniniwala ako sa kanya. Gusto ko pong makita at makilala ang lalaking yun. Kapag nakaharap ko na siya, tsaka ko lang malalaman kung talagang totoo ang pagmamahal niya sa inyo. Kaya pala kinukutuban na ako ng hindi maganda. Nadagdagan na naman tuloy ang mga alalahanin ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita ang lalaking yon. Nang makabalik naman si Paul, agad siyang kinausap ni Mama na magkita sila. Ano bang importanteng sasabihin mo ha? Alam mo bang kararating ko lang at pagod ako sa biyahe? Pasensya ka na ha. Gusto na kasi ni Trina na makilala ka eh. Nalaman na niya kasi na sa'yo na pupunta ang pera ko. Huhulaan ko. Galit na galit siya. Sana sinabi mo na kusa mo yung binigay sa akin. Hindi naman sa ganon. Kaya lang gusto ka na niya talagang makita. Siguro para makilatis ang pagkatao ko kung papasaba ako sa kanya. Mabuti na rin yon para hindi na palihim ang pagkikita natin. Gusto ko na rin na ilantad sa mga kakilala at kamag-anak namin ang tungkol sa atin. Sa tingin ko, hindi ako gugustuhin ng anak mo. Mabait ang anak ko. Kung saan ako liligaya, susuportahan niya ako. Hindi ko nga lang alam kung kailan ako pwede makipagkita sa anak mo. 1 linggo kasi akong hindi pumasok. Kailangan ko munang unahin ang trabaho ko. O sige, sabihan mo lang ako kung kailan ka pwede ha. Oo naman. May iba pa ba tayong lakad? Ikaw, saan mo ba gustong pumunta? Doon na lang sa paborito nating tambayan. Gusto ko lang mag-relax muna eh. Lingid kay Mama, sinundan ko siya pag alis niya sa bahay. Sa di kalayuan, tanaw ko sila nag-uusap ni Paul. Hindi ako makapaniwalang ang gwapo at matangkad na lalaki na yun ang boyfriend ng mama ko. Nakausap niyo na po ba si Paul? Oo iha. Kararating lang kasi niya eh. Kailangan niya muna magtrabaho. Ano po bang trabaho niya? Kargador sa pier. Tapos sasabihin niyo sa akin na mahal niya kayo at hindi pera ang habol niya. Hindi ba ako karapat-dapat mahalin? Karapat-dapat naman po kayo. Kita niyo nga, hindi ako tutol pero sana hindi sa kanya. Dahil ba sa agwat ng mga edad namin? Hindi naman po kasi kapani-paniwala na magkakagusto siya sa inyo eh. Alam kong mahal ako ni Paul. Ilang beses niyang ipinaramdam sa akin na mahalaga ako sa kanya. Kaya nga kayo nagkabaon-baon sa utang eh. Sa kanya niyo dapat pabayaran yun. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo kailangan maningil ng mga naibigay mo na. Kayo naman po kasi ang mahihirapan sa pagbabayad at hindi siya. Ano bang ikinagagalit mo? Ayaw mo ba akong makitang masaya? Gusto ko kayong maging masaya. Pero sa nakikita ko, ginagamit lang kayo ng lalaking yon para perahan. Oportunistang lalaking yon, Ma. Huwag mo siyang husgahan agad. Ako ang masigit na nakakakilala sa kanya at hindi ikaw. Sa tingin ko po, nabubulagan lang kayo sa kanya.
Wala akong pakialam kung ano ang tingin mo. Ang importante kami ang nagkakaintindihan. Mula nang matuklasan ko ang tungkol kay Paul, wala na kaming ginawa kundi mag-away ni Mama. Tuwing may nasasabi ako na hindi maganda sa boyfriend niya, sinisigawan niya ako na dati hindi naman niya ginagawa. Wala din akong magawa kundi bayaran ng mga utang niya. Binayaran ko na po ang iba po ninyong utang. Kung masama ang loob mo, hindi mo kailangan bayaran. Pwede ba yun? Paano kung makulong kayo? May magagawa bang Paul nyo? Alam kong hindi niya ako pababayaan. Talaga lang ha. Kaya po pala hanggang ngayon, hindi humaharap ang lalaking yun. Bakit ba at ka na makilala si Paul, ha? Gusto ko po kasi siyang makilala at maalisan ng maskara. Patutunayan ko sa inyo na manloloko ang lalaking yun. Baka naman iba ang dahilan mo. Kaya ka nagagalit. Ano naman po ang magiging dahilan ko, Aber? Baka naman naiinggit ka sa akin dahil sa kabila ng edad ko, meron pa rin nagkakagusto sa akin. Hindi katulad mo. Ni isa walang manliligaw. Hindi na ako nagtataka dahil sa ugali mo. Gaya po ng sinasabi ko lagi sa inyo. Hindi ko po kailangan ng lalaki sa buhay ko. Kaya ko naman po mabuhay ng mag-isa lang. Malungkot kasi ang buhay mo. Kaya gusto mo rin maging malungkot ako. Pues hindi ko hahayaan na sirain mo ang kaligayahan ko. Wala po akong balak na sirain ang kaligayahan ninyo. Gusto ko nga po na iligtas kayo Kanino mo ako gusto iligtas? Kay Paul? Ingrata kang anak ka. Pagkatapos kitang arugain, ikaw pa ang hahadlang sa kaligayahan ko? Oras na iwan ako ni Paul nang dahil sa'yo. Hindi kita patatawarin. Lumalabas na mas mahal niyo pa ang lalaking yun kesa sa akin na tunay niyong anak. Hindi mo naman kasi kayang ibigay ang magpapaligaya sa akin Kaya mabuti pang hayaan mo na lang ako. Ako rin naman kasi mapeperwisyo Kita niyo nga, yung mga inutang ninyo akong nagbayad. Yan ba ang pinanggagalaiti mo sa galit? Kung tutusin kulang pa yung pambayad sa mga gastos sa pagpapalaki ko sa'yo. Kung makasumbat ka, akala mo nakabayad ka na sa akin. Dahil sa Paul na yon, nagsusumbatan na tayo ngayon. Sino ba nag-umpisa ha? Ito ang tandaan mo. Anak lang kita. Wala kang karapatan na pakialaman ng personal kong buhay. Balang araw po, sa akin pa rin kayo tatakbo at hihingi ng tulong. Dahil sa madalas naming pagtatalo ni Mama, halos hindi na ako umuwi sa amin. Kung minsan naman hating gabi na kung kailan mahimbing na siyang natutulog. Walang kaalam-alam si Mama na malapit na siyang iwan ni Paul. Bakit hindi mo pa hinihiwalan si Monina kung meron ka ng Leticia? Nakikinabang pa ako sa kanya Wala bang sakit sa puso yung matanda? Malakas pa yun sa kalabaw, no? Ang galing pa nga magtsatse. Sigurado ka na ba na isasama ka ni Leticia sa ibang bansa? Oo, ayusin ko na nga daw mga dokumento ko. Swerte mo kapag nakarating ka sa ibang bansa. Kapag nandun ako, maghahanap ako ng mas mayayaman na matanda at paiibigin ko. Pambihira ka talaga. Akala ko pa naman sasabihin mo pagdating mo ron maghahanap ka ng trabaho. Bakit pa ako magpapakapagod sa pagtatrabaho kung pwede ko namang gamitin ang kagwapuhan ko? Hindi naman habang buhay na gwapo ka't macho. Kukupas din yung ganda mong lalaki. Kaya habang may asim pa, gagamitin ko na para magkamal ng pera. Ay nako. Kahit ano yatang payo ko sa'yo, hindi mo pakikinggan Sino naman kasi may sabi sa'yo na kailangan ko ng payo mo, ha? Siyempre kaibigan mo ko Sino pa ba magmamalasakit sa'yo? Salamat, pre. Alam ko naiinis ka na sa akin minsan, pero lagi ka pa rin nandyan. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na pwede ka pa rin magbago. Magbabago lang ako kapag marami na akong pera. Tsaka, lagi ka rin dumikit sa akin dahil makikinabang ka rin balang araw. Kahit hindi mo na ako bahagian, sapat na sa akin ang pagkakaibigan natin. May kumakatok. Si Aling Shun kaya yun?
Ang aga naman niya maningil ng upa. Ako na magbubukas. Hindi naman ako nahirapan sa paghahanap ng bahay ni Paul. Nalaman ko sa pier na pinapasukan niya ang address niya. Isang lalaki ang nagbukas ng pinto. Sa loob ng bahay nasisilip ko ang sadya ko. Si Paul ang sadya ko sa pagpunta dito. Nandito nga siya. Pasok ka. Sa'yo siya may kailangan, Paul. Magkakilala ba tayo? Ngayon lang tayo nagkita. Galing ako sa trabaho mo. Sinabi nga ng mga kasamahan mo na hindi ka nga daw pumasok. Kaya dito na ako tumuloy. Alam mo na ang pangalan ko, pero ikaw, hindi pa namin kilala ni Jasper. Ako si Trina, anak ni Monina. Nang nobya mo. Anak ka ni Monina? Anong kailangan mo sa akin? Wala ka pa bang idea? Hindi ako manghuhula, kaya sabihin mo na. Mula nang malaman ko ang relasyon ninyo ni Mama, ni katiting hindi ako naniwala na mahal mo siya at hindi pera lang ang habol mo. Hindi ka naman pala naniniwala eh. Ano pa ang ginagawa mo rito? Alam ko na. Gusto mong layuan ko mama mo. Tama ba? Madali ka naman pala makaintindi. Huwag akong pagsabihan mo, kundi ang mama mo. Siya tong patay na patay sa akin eh. Sinamantala mo naman para perahan siya. Hindi ka na naawa sa kanya? Ilan pa bang katulad ng mama ko ang nabiktima mo? Kung sabihin kong marami sila. Ang kapal na mukha mo! Paano mo nagagawang perahan ng mga malulungkot na matatanda? Wala na bang natitirang hiya sa'yo? Hindi mo man lang ba naaalala ang nanay mo sa kanila? Hindi, dahil lumaki kasi ako sa pangangalaga ng tiyuhin ko. Layuan mo na ang mama ko. Wala ka nang mapapala sa kanya. Baon na siya sa utang ng dahil sa'yo. Pagsabihan mo mama mo at hindi ako. Kung tutusin, hindi siya kawalan sa akin. Oras na may masamang mangyari kay mama ng dahil sa'yo, hindi kita mapapatawad. Matapos kong sabihin ng lahat, walang paalam na umalis na ako sa bahay na yun. Dama ko pa ang pagsunod ng tingin sa akin ng dalawa. Ibang klase rin ang babaeng yun ha. Ang tapang para sumugod sa bahay mo. Hindi ko alam na maganda pala ang anak ni Monina. Maganda nga siya at mukhang sosyal. Kaya lang parang dragon. Bumubuga ng apoy. Kaya siguro hanggang ngayon, wala pa ring asawa. Kung gaano namang kalambing magsalita ang ina, itong anak naman niya parang tigre. Mukhang nakahanap ka ng katapat mo ha. Siya lang ang tanging babae na hindi naghugis puso ang mga mata sa pagkakatitig sa'yo. Nanilisig pa nga eh. Wala naman akong pakialam sa kanya. Hindi siya ang target ko. Wala naman akong mapapala sa mga bata eh. Sasabihin mo ba sa mama niya na pinuntahan ka ng anak niya? Bahala na. Siguro sign na rin ang pagpunta niya para makipagkalas ka na sa mama niya. Ay, siguro nga. Meron na naman akong Leticia eh. Mas malaki ang bigay at balak pa akong isama sa ibang bansa. At higit sa lahat, hindi pa masyadong amoy lupa. Ilang taon na ba yung si Leticia? Mahigit 50 pa lang. Samantalang si Monina nasa 69 na. Kaya tama lang na iwan ko na nga. Masasaktan si Monina. Pero yun ang tama mong gawin. Ang hiwalayan siya. Total, wala ka naman talagang balak na totohanin siya. Oo nga, para matahimik na rin ang anak niya at huwag na manggulo. Naiintindihan ko naman yung babae. Gusto lang niyang protektahan ng mama niya. Ngayon mo lang nakita ang babaeng yun pero kinampihan mo na agad? Hindi naman siya kinakampihan ko. Ang ibig ko lang naman sabihin, natural lang ang reaksyon niya. Magagahal talaga yun sa'yo dahil pineperahan mong mama niya. Oo na, tama ka na. Lagi ka namang tama eh. Huwag ka naman magalit. Nakakainis ka na kasi. Bakit ba bigla ka na lang nagalit? Ang ayos naman ang pag-uusap natin kanina. Wala. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. O sige, tsaka na lang tayo mag-usap kapag wala ka ng toyo. Umuwi na lang ako ng bahay namin. Pagdating na abutan ko pa ang 2 taong naniningil kay mama sa utang niya. May mga utang pa pala kayo? Akala ko po ba yung mga alahas na lang ninyong tutubusin ninyo sa sanglaan?
Sila yung mga huling inutangan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi ng perang pambayad sa'yo. Wala na po talaga akong ibibigay sa inyo. Hindi naman ako humihingi sa'yo ah. Kahit noon pa naman. Ikaw ang kusang nagbigay sa akin. Kasi nga hindi ko naman kayo matitiis na hindi tulungan. Alam naman pabayaan ko kayo. Pero ngayon bahala na kayo sa utang ninyo. Hanggat hindi nyo hinihiwalayan ng lalaking yon, hindi ko na kayo tutulungan. O sige, ipakita mo na wala ka talagang kwentang anak. Ako na ngayon ang walang kwentang anak dahil lang sa lalaking yon. Bakit hindi mo na lang ako intindihin? Mahal ko si Paul at siya ang nagpapasaya sa akin. Konting panahon na lang naman ang nalalabi sa akin sa mundong to. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Paano ko kayo uunawain? Kung piniperahan lang kayo ng lalaking yon. Palibhasa kasi hindi ka pa nakikipagrelasyon. Normal lang na magbigay kami sa isa't isa. O gastusan namin ang bawat isa. Oh, talaga? Ano po ang ibinigay niya sa inyo? O ano? Hindi kayo makapagsalita. Dahil wala naman siyang maibibigay sa inyo? Kasi nga, pobre lang siya. Kulang pa nga sa sarili niyang kita niya. Kaya nga namimera siya sa mga katulad ninyong matatanda. Isang oportunista ang lalaking yon. Tumahimik ka na! Wala kang karapatang husgahan at insultuhin si Paul. Isa pang masamang salita laban sa kanya. Itatakwil na kita bilang anak ko. Magagawa niyo yan sa akin? Mama, nag-iisa lang ninyo akong anak, ipagpapalit niyo ko sa lalaking yun? Oo, magagawa ko. Kaya kong mawala ang lahat sa akin basta wag lang si Paul. Nasa tamang pag-iisip pa ba kayo, ha? Nasa tamang pag-iisip pa ako. Pero oras na mawala sa akin si Paul, mababaliw ako. Tutal naman, sa lalaki lang na yon umiikot ang mundo ninyo. Mabuti pang umalis na lang ako sa bahay na to. Magkanya-kanya na tayo. Kesa naman nandito nga ako umuuwi, palagi naman tayo nag-aaway. Mabuti pa nga. Hindi ko na rin naman kayang makisama sa iyo eh. Dapat nga noon ka pa nagsarili. Matanda ka na rin naman. Kaya mo nang pangalagaan ng sarili mo. Bahala na kayo dito. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Aalis na rin agad ako. Habang inaayos ko ang mga damit ko, panay naman ang agos ng mga luha ko. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sama ng loob. Paglabas ko, hindi ko na nakita si Mama. Pero alam kong nasa bahay lang siya. Samantala, kailangan nang lumipat ni Paul ng tirahan. Gusto kasi ni Leticia na magsama na sila sa iisang bahay. Kaya nagpasya na siya makipaghiwalay kay Mama. Nakikipaghiwalay ka na sa akin? Bakit? Hindi rin madali para sa akin na makipaghiwalay sa'yo. Pero ito kasi ang tama eh. Ipaliwanag mo kung bakit ka nakikipaghiwalay sa akin. Una muna, nagpapasalamat ako sa'yo sa lahat ng mga binigay mo sa akin. May iba ka na ba? Sino siya? Mas bata ba kaysa sa akin? Wala akong iba. Sinungaling! Alam ko na meron ka nang nahanap na ibang babae. Sabihin mo kung sino siya. Wala nga sabi akong ibang babae. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa iyo, lahat ibinigay ko. Pinatikim ko sa iyo ang marangyang buhay. Tapos iiwan mo rin pala ako bandang huli. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo eh. Hindi mo kailangang isumbat sa akin ang mga naibigay mo. Huwag mo sanang kalilimutan. Nakinabang ka rin naman sa akin. Nag-away kami ng anak ko nang dahil sa iyo. Ikaw ang pinili ko. Tapos ganito lang ang gagawin mo. Masasaktan ka lang kung ipipilit mong relasyon na ito. Mas gusto ko pang masaktan basta kasama pa rin kita. Hindi na ako masaya sa relasyon natin. Dahil meron ka nang ang iba. Kaya sabihin mo na, hindi ka na masaya sa relasyon natin. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Sino ang babaeng maagaw sa iyo sa akin? Hindi ka ba nahihiya? Ang lakas ng boses mo.
Naririnig na tayo sa ibang mga kwarto rito. Wala akong pakialam sa kanila. Ang tanong ko ang sagutin mo. Oo na, meron na nga akong ibang babae. Mas higit sa'yo. Dadalhin pa niya ako sa ibang bansa. Hindi ako papayag na dalhin ka niya sa kung saan. Aking ka lang, Paul. Ako ang piliin mo. Tanggapin mo na lang na tapos na tayo. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Humiling ka ng kahit ano ibibigay ko agad. Dadalhin din kita sa ibang bansa. Kahit na ano pang ipangako mo, hindi na magbabago ang isip ko. Matanda ka na rin naman, makontento ka na lang sa anak mo. Kung hindi mo kayang walang lalaki, maghanap ka ng kaedad mo. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw ang kailangan ko. Bitiwan mo nga ako, kailangan ko nang umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Nag-uusap pa tayo. Huwag mo muna akong talikuran. Ano ba? Huwag mo ko yakapin. Kung magpumiglas ka parang diring-diri ka na sa mga yakap ko. Samantalang higit pa sa yakap ang ginagawa natin. Gaano ba kabata ang ipinalit mo sa akin? Hindi mo na kailangan pang malaman. Dahil sa iyo tuluyan na nagalit sa akin si Trina. Iniwan na ako ng anak ko. Di pa balikin mo ulit? Anak mo pa rin siya, hindi ka matitiis noon. Aalis na ako. Paul, teka lang. Huwag ka munang umalis. Paul! Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Parang nabunutan ng tinik si Paul matapos niya makipaghiwalay kay Mama. Tinawagan niya agad si Leticia para sabihing sa 1 linggo na siya lilipat sa bahay nito. Kailangan muna niya magpaalam sa trabaho. Nakakaawa naman si Munina. Isang matandang babae na naman ang sugutan ng puso ng dahil sa'yo. Mabuti nga nakipaghiwalay ako sa kanya ng formal eh. Hindi yung basta na lang ako nagtago. Sa tingin mo mahina ang loob ng matanda? Hindi ko alam. Hindi ko naman kasi siya ganun kakilala eh. Pambihira ka talaga. Ilang buwan kayong may relasyon eh. Hindi mo pa rin kabisadong ugali niya. Hindi ko naman kasi pinagtutuunan ng mga ugali ng mga nakakarelasyon ko eh. Dapat itong bago, kilalanin mo na. Baka mamaya kapag nagsasama na kayo sa iisang bubong, magulat ka sa tunay niyang ugali. Oo naman. Siya yata ang magdadala sa akin sa ibang bansa. Kailan mo ba balak lumipat sa bahay niya? Sa 1 linggo na. Sabi ko kasi magpapaalam pa ako sa trabaho. Ibig bang sabihin nun, hindi ka napapasok bilang kargador? Dapat nga noon pa ako umalis eh. Pinipigilan mo kasi ako ng pinipigilan eh. Inaalala lang naman kita eh. Mahirap yung walang regular na kita. Paano kung wala ka nang mahutot sa mga matatandang relasyon mo? Sa pagkakataong ito, sigurado na akong magbubuhay-hari ako kay Leticia. Hindi na ako babalik sa lugar na ito. Huwag mo akong kakalimutan ha. Dumalaw ka rin sa akin kahit paminsan-minsan lang. Oo naman. May ibibigay pala ako sa iyo, pre. Oh, eto. Anong laman ng sobre na ito? Pera? Para saan to? Malaki kasi ang binigay sa akin ni Leticia nung nakaraan. Sobra-sobra naman yan, kaya hinatian na kita. Sigurado naman na magbibigay pa yun sa akin eh. Masyado tong malaki pre. Hindi ko to matatanggap. Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit ayaw mong tanggapin? Kasi hindi naman talaga to galing sa'yo eh. Sa akin na yan dahil binigay na nga sa akin. Hindi ka mabubusog ng pride mo. Sige na, kunin mo na yan kung ayaw mo magtampo ko sa'yo. Sige na nga. Itatabi ko muna to habang hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Inom pala tayo mamaya. Sagot ko. Yan, gusto ko yan. Matagal na rin tayong hindi umiinom eh. Namimiss ko na yung tawanan natin kapag lasing na. Tara, hanap tayo ng masarap na pulutan. 2 araw bago lumipat si Paul, nagulat na lang siya nang biglang sumulpot sa bahay niya si Mama. Wala siyang magawa kundi papasukin siya. Kesa may makakita pang mga kapitbahay niya. Paano mo nalaman ang bahay ko? Di ipinagtanong ko. Maganda naman pala ang bahay mo ah. Malayo sa ikinuwento mo na magulo. Baka nga ayaw mo lang ako papuntahin dito. Ayaw nga talaga kitang papuntahin dito. Bakit?
Ikinahihiya mo ako sa mga kapitbahay mo? Alam mo naman pala ang sagot eh. Napakasama mo. Ginamit mo lang ako. Lahat ng mga sinabi mo, puro lang pala kasinungalingan. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Tapos, umalis ka na. Sa tingin mo kaya hahayaan na kita na mapunta sa ibang babae? Hindi ako papayag na basta mo na lang ako ibasura. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo? Matanda ka na. Magkulong ka na lang sa bahay niyo. Ganyan ang ginagawa ko dati. Tapos dumating ka at sinabi mong kailangan kong lumabas kahit matanda na ako. Kailangan ko pa rin mag-enjoy sa buhay. Bakit ngayon iba na ang sinasabi mo? Dahil meron ka ng iba? Noon yun, dahil may kailangan ako sa'yo. Nag-enjoy ka rin naman sa mga labas-labas natin ah. Paul, alam ko mahal mo ko. Ibalik natin ang dati. Huwag kang matukso sa pangako sa'yo ng babaeng yun. Kaya ko namang ibigay sa'yo ang magandang buhay na hinahanap mo Ang gusto ko makarating sa ibang bansa. Kaya mo bang ibigay yun? Ha? Bakit hindi ka makasagot? Dahil hindi mo kaya. Baka nga wala pa sa kalingkingan ni Leticia ang yaman mo Talaga bang hindi na magbabago ang isip mo? Luluhod ako sa harapan mo. Tama na nga. Ayoko na marinig ang mga drama mo. Umalis ka na. Bigyan mo naman ng kahihiyan ng sarili mo. Ang tanda mo na kung umasta ka para kang teenager na iniwan ng boyfriend sa unang pagkakataon at habol ng habol. Kaya ako nagkakaganito dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Sundin mo ang payo ko. Maghanap ka ng kaedad mo. Yung pwede mong yayain sa park. Yung pwede mong makasama sa pagkakape. Dahil ako, hindi na ako pwede. Kung sa tingin mo magiging masaya ka habang may nasasaktan ka, nagkakamali ka. Kahit anong pangungonsensya mo, hindi ako tatablan. Mas nangingibabaw sa akin ang saya dahil makakaalis na rin ako sa hirap. Makakarating pa ako sa ibang bansa. Lingid kay Paul, kinausap ni Mama si Leticia at sinabi ang tungkol sa relasyon nila. Galit na galit ang babae kay Paul. Napaliwanagan naman niya agad ng babae. Leche talagang matandang yun. Nagawa pa ako siraan kay Leticia. Paano kaya niya nalaman kung saan nakatira si Leticia? Malay ko. Siguro, sinundan niya ako nung araw na yun. Kaya pala pakiramdam ko nun may sumusunod sa akin. Mabuti na ayos mo kagad. Kundi, goodbye ibang bansa. Oo nga mabuti naniwala sa akin si Leticia. Sabi ko lumipat na lang ng bahay para hindi na siya guluhin ng matandang bruha. Ibang klase ka rin. Pinag-aagawan ng dalawang babae. Mas nakakatuwa sana kung mga dalaga nag-aagawan sa akin. Pareho pa namang matanda. Ginusto mo yan Oo nga, konting tiis lang naman Kapag nasa ibang bansa na ako, tsaka ako naman hihiwalayan si Leticia. Bakit hindi mo lang siya seryosohin? Total wala naman siyang asawa at anak. May pangarap din naman ako na makabuo ng pamilya at magkaroon ng anak. Hindi ko yun matutupad kay Leticia. Yun pala ang pangarap mo Pero mga pinapatulan mo, mga matatanda. Hindi ka talaga magkakanak sa mga yun. Sa tingin mo, merong batang mayaman na magkakagusto sa akin, ha? Maliban sa kagwapuhan, wala na ako may pagmamalaki pa. Pwede mo naman kasing piliin ng simple at masayang buhay. Ewan ko ba sa'yo? Gusto mo yung komplikado May ambisyon kasi ako. Ayokong habang buhay na mahirap ako. Marami namang paraan para umasenso ko Kailangan mo lang ng sipag at tiyaga. Kailan pa mangyayari yun? Baka uugod-ugod na ako, hindi pa rin ako mayaman. Hindi naman kasi ganun kadali ang pagyaman. Kailangan din ng mahabang pasensya. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Mahihingin sana akong pabor sa'yo Ano yun? Pwede bang bantayan mo muna itong bahay? Aalis ako Ilang araw akong mawawala. Kailangan ko kasing bumawi kay Leticia para tuluyan na mawala ang galit niya. Oo ba? Ako nang bahala rito. Muling bumalik si Mama sa bahay ni Paul. Pero wala na dun ang binata.
Si Jasper lang ang inabutan niya doon na inaayos ang mga gamit ng kaibigan. Umalis po si Paul kasama ang bago niya. Hindi ko po alam kung kailan babalik. Alam mo ba kung saan sila nagpunta? Sa pagkakaalam ko po ay magbabakasyon. Paalis na rin siguro dito ang kaibigan mo. Nakahanda na ang mga gamit niya eh. Oo, magsasama na po sila. Niloko ko at pinaasa lang ng kaibigan mo. Sa tingin ko po, mas makakabuti na layuan niyo lang po siya. Mas lalo lang kasi kayo masasaktan eh. Ano ba ang ipinagkaiba? Nasasaktan pa rin naman ako ngayon. Alam ko po, pero wala na po kayong magagawa kundi tanggapin ang desisyon niya. Sa nakikita ko sa iyo eh, hindi ka katulad ni Paul. Magkaiba po talaga kami. Hindi ko po magagawa manloko ng kapwa ko. Ang swerte naman niya sa pagkakaroon ng kaibigan na tulad mo. Sana pinayuhan mo rin siya sa mga ginagawa niya. Maraming beses ko na rin po siyang pinagsabihan. Pero ayaw niya makinig sa akin eh. Natatakot din ako na baka karmahin siya sa ginagawa niya. Hindi mo na mapipigilan ang karmang darating sa kanya. Baka ito na ang huling beses na pupunta ako rito. Mag-iingat po kayo. Sana po mahanap niyo yung kaligayahan at kapayapaan na para sa inyo. Salamat sa iyo, iho. Ilang linggo na rin akong hindi umuwi sa bahay namin. Nagulat na lang ako nang biglang tumawag si Mama at gusto niya akong makausap. May kakaiba sa tono ng boses niya, kaya nagmadali na akong umuwi ng bahay. Nadatnan ko siyang umiinom sa kwarto niya. Ma, bakit kayo umiinom? Alam niyong masama yan sa kalusugan mo. Iniwan na ako ni Paul. Pinagpalit niya ako sa iba. Tama ka sa lahat ng sinabi mo sa kanya. Pero lang ang habol niya sa akin. Tahan na po. Hindi dapat iniiyak ka ng mga ganong lalaki. Nandito pa naman po ako. Lahat ibinigay ko sa kanya para lang mapasaya siya. Nawala sa akin ang lahat. Pati ang bahay na to. Pati po itong bahay, nawala na rin sa atin. Oo, Iha. Patawarin mo sana ako. Wala na tayo kahit na ano dahil kay Paul. Huwag na po kayo umiyak. Gagawa po ako ng paraan. Wala ka nang magagawa pa, Iha. Hindi mo na masasalba ito. Kasalanan ko ang lahat ng to. Huwag mo nang gastusin ang pera mo para sa akin. Ayoko na pati ikaw madamay pa sa katagahan ko. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan, Ma. Gusto lang kitang makita at makausap para personal na makahingi ng kapatawaran. Sumama lang po ang loob ko pero hindi po ako galit sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Hindi ko sinasadya ang mga binitiwang ko salita sa'yo noon. Huwag niyo na pong isipin pa ang mga binitiwan niyong salita noon. Kung kinakailangan po na umalis na kayo sa bahay na ito at doon po kayo tumira sa akin. Maliit man yon pero komportable naman po kayo doon. Ano ba ang nagawa ko? Nakakahiya. Tama na po, Ma. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Huwag na rin po kayong iinom, ha? Oo, Iha. Hindi na ako ulit iinom. Bumalik na ulit ako sa bahay namin para masamahan ko si Mama. Napansin ko na lagi siyang tulala at malayo ang tingin minsan. Kahit nag-aalala, hindi pumasok sa isip ko na tatangkain niyang kitlin ng sarili niyang buhay. Mabuti na lang pumasok ang labandera namin ng araw na yun. Agad naman naisugod si Mama sa ospital. Ma, huwag niyo na po ulit gagawin na pagtangka na sarili niyong buhay, ha? Alam din yung kasalanan yun. Patawarin mo ko, anak. Para na kasi kung mababaliw sa mga naririnig ko sa ibang tao eh. Ano po bang sinasabi nila? Yung kasing mga inutangan ko.
Ipinagkakalat nila sa mga kamag-anak at kaibigan natin na kaya ako nalubog sa utang dahil ibinigay ko sa lalaki. Ang sasakit ng mga sinasabi nila sa akin. Huwag niyo na po silang pansinin. Wala naman silang ambag sa buhay natin eh. Hindi ko pwedeng hindi pansinin dahil maraming nagsasabi sa akin. Ako na po ang bahalang humarap sa kanila. Huwag na rin po kayong hahawak muna ng cellphone. Ano ang mga pinagkakautangan ko? Ako na lang po ang bahalang kumausap sa kanila. Patawarin mo ko, anak. Puro na lang problemang ibinibigay ko sa'yo. Huwag niyo pong sabihin yan. Kahit kailan, hindi po problema ang tingin ko sa inyo. Napakaswerte ko talaga sa'yo, anak. Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, lagi ka pa rin nandyan sa akin. Mangako po kayo, ma, na hindi niyo nagagawin ulit ito. Hindi ko po kakayanin kapag nawala kayo. Hindi, anak. Magpapakatatag na ako para sa'yo. Nagdesisyon na kong iuwi ng probinsya si Mama. Hinayaan ko na rin na maliit ang bahay namin. Inako ko na rin ang pagbabayad sa utang niya. Sa probinsya ko rin nakilala si Aling Ising, ang kinatatakutang mangkukulam sa lugar na yon. Pinangingilagan din siya ng mga tao dahil sa takot sa kanya. Bigla akong nagka-ideya kung paano ako makakaganti kay Paul dahil sa ginawa niya kay Mama. Anong kailangan mo? Nandito po ako para humingi ng tulong. Huwag po kayo mag-alala. Magbabayad po ako. Meron kang gustong ipakulam? Opo, gusto ko siyang magbayad sa ginawa niya sa mama ko. Dahil sa kanya, nawala lahat sa amin. Pati na ang bahay kung saan ako lumaki at nagkaisip. Ang totoo niyan, hindi ako pumapayag kapag mga taga rito ang lumalapit sa akin. Iniiwasan ko kasi lalong pag-usapan. Hindi naman po talaga kami taga rito ng mama ko. Pero dito na kayo titira. Ganun na rin yon. Kahit po magbayad ako ng malaki, Tutulungan kita kahit hindi mo ko bayaran. Bilang kabayaran sa ginawa mong kabutihan. hindi ko po kayo maintindihan. Ikinuwento sa akin ni Bombit kung paano mo siya iniligtas. Teka lang po, yun po bang binatilyo na hinahabol ng mga kabataan na muntik ng masagasaan? Apo niyo po siya? Ikaw pa nga daw ang nagreklamo sa barangay. Pero hindi ka rin pinanigan ng mga taga ron. Salamat sa pagtatanggol mo sa apo ko. Pero kahit kailan hindi patas ang tingin sa amin ng mga taga rito. Kaya kita nakilala dahil itinuro ka sa akin ng apo ko na makita ka niya sa palengke. Hindi ko po kilala ng personal ang apo ninyo, pero alam ko po na mabuti siyang bata. Nakita ko po kung paano siya saktan at kutyain pero hindi man lang siya lumalaban. Kahit kaya naman po sana niyang lumaban, kaya nakialam na ako. Salamat sa iyo, Iha. Sa nakikita ko mapagmahal kang anak. Tutulungan kita. Bumalik ka dito at dalhin mo ang mga kailangan ko para sa gagawin kong orasyon. Matapos kong makumpleto ang kailangan ni Aling Ising, bumalik na ako sa kanyang kubo. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Gwapo pala siya. Ito ang ginagamit niya para makapambiktima ng mga kababaihan. Ganun na nga po. Isa ang mama ko sa mga nabiktima niya. Sabi pa ng mama ko, aalis siya papuntang ibang bansa kasama ng bago niyang karelasyon. Gusto ko siyang magkaroon ng sakit na magpapabago sa kanyang itsura para wala na siya mabiktima at hindi na rin siya makaalis. Madali lang ang gusto mo mangyari. Sa gagawin ko, doble ang sakit na mararamdaman niya at habang buhay na pagdurusa ang mararanasan. Salamat po sa tulong niyo. Huwag po kayo mag-alala. Wala akong pagsasabihan sa paglapit ko po sa inyo. Sinimulan na ni Aling Ising ang orasyon. Meron siyang ibinubulong pero hindi ko maintindihan.
Nakita ko pa kung paano niya patakan ng kandila ang buong litrato ni Paul. Nang mga oras na yon, hindi mapakali si Paul. Napapahiyaw siya sa matinding sakit na nararamdaman sa buong katawan. Malakas siyang napasigaw na makita ang itsura sa salamin bago nawalan ng malay. Nasaan ako? Bakit nakabenda ang mukha ko? Nasa ospital ka. Nakita ka lang daw ni Leticia na walang malay at umuusok ang buong katawan. Wala ka namang sugat. Pagdating dito, tsaka naglabasan ng mga lapnos mo sa katawan. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako na mahapdi ang buong katawan ko. Si Leticia. Nung isang araw pa siya dumalaw sa'yo eh. Hanggang ngayon di pa rin bumabalik. Baka nga hindi na siya magpakita. Ha? Hindi kita maintindihan. Bakit hindi na siya babalik? Ilang araw na ba ako dito sa ospital? 1 linggo ka na rito. Ipinaubaya ka na nga niya sa akin eh. Kaya sa tingin ko hindi na siya babalik pa. Hindi niya pwedeng gawin sa akin to. Tawagan mo siya. Hindi ko na siya makontak mula kahapon eh. Bakit parang may kakaiba sa akin? Baka dahil sa pagkaka-opera sa'yo. Inoperahan ako? Oo. Tinanggalan ka ng pagkalalaki, pre. Ha? Ano sabi mo? Pero bakit? Yun lang kasi ang tanging paraan para mabuhay ka. Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor kung bakit nabubulok ang ari mo. Tapos nakitaan pa nila ng mga uod. Para bang kinakain nila. Para hindi na kumalat ang impeksyon, kinailangan nilang putulin nilang yun. Sabi ng doktor, aabutin pa ng ilang buwan bago maghilom yan. Basta huwag ka lang papalian ang pag-inom ng gamot mo. Hindi totoo yan! Hindi to pwede mangyari sa akin! Hindi pwede! Huminahon ka, pre. Baka mamaya magdugo ang sugat mo. Bitiwan mo ako! Huwag mo akong pigilang tumayo! Kumalma ka lang. Walang mangyayari sa pagwawala mo. Wala ka rin namang magagawa eh. Ang importante, buhay ka. Sana hinayaan niyo na lang ako mamatay kaysa naman sa ganito! Tinanggalan niyo na nga ako ng kaligayahan. Nagmukha pa akong halimaw! Nurse! Doc! Tulong! Nagwawala ang kaibigan ko! Baka mapano siya! 1 buwan na rin ang nakakalipas mula na makalabas si Paul sa ospital. Unti-unti na rin niya natatanggap ang sinapit niya. Hindi na rin sila nagkita ni Leticia. Ang huling balita niya sa babae, umalis na papuntang ibang bansa. Para may panggastos, nagtinda na lang siya ng fishball at kwek-kwek sa harap ng bahay. Mukhang malakas ang benta mo ha. Oo, basta wag lang nila makita ang pangit kong mukha. Naging peglat na kasi mga natuyong sugat ko eh. Hindi ko lang kung maniniwala ka sa sasabihin ko tungkol sa nangyari sa'yo. Ano sa tingin mo nangyari sa akin? Palagay ko kulang man nangyari sa'yo. Matindi ang galit ang gumawa niyan sa'yo. Dahil habang buhay ka magdurusa. Sa dami ng mga nagawan ko ng atraso, hindi ko alam kung sinong gumawa nito sa akin. Sino bang huling taong nagalit sa'yo noon? Si Monina. Pinuntahan ko nga siya sa dati nilang bahay. Iba lang nakatira. Sabi nung kapitbahay, lumipat na ang mag-ina sa malayong probinsya. At hindi raw ang pinagdaanan ng mag-ina. Nagtangka palang magpakamatay si Monina. Nalubog rin sila sa utang at hindi na nakaahon pa. Kaya nawala sa kanilang lahat pati yung bahay. Nangyari yun sa kanila nang dahil sa akin. Kaya hindi na nakapagtataka kung si Monina o ang anak niya may kagagawan sa nangyari sa'yo. Pero sobra naman ang ginawa nila sa akin. Kinabukasan ang inalis nila sa akin, samantalang sila pera lang. Pwede ko pa yung maibalik. Ilang beses na kasi kitang pinagsabihan nun eh. Hindi ka nakinig sa akin. Huwag mo na akong sisihin pa. Nangyari na, hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Minsan kasi sa sobrang paghahangad natin, marami na tayong nasasagasaan. Hindi natin alam. Isa pala sa kanila magbibigay ng matinding leksyon sa buhay natin. Ibig bang sabihin, tanggapin ko na lang ang nangyari sa akin? Wala ka nang magagawa, pre. Tanggapin mo na lang at harapin ang bagong buhay.
nandito naman ako para lagi kang alalayan. Nanlulumo man dahil sa sinapit na pagtanturi ni Paul na tama ang kaibigan. Haharapin na lang niya ang bagong buhay. Isang malaking leksyon na ang nangyari sa kanya. Samantala, pinili na talaga namin ni Mama na tumira sa probinsya. Sabi ko naman po sa inyo magugustuhan ninyo ang pagtira dito eh. Tahimik at malayo sa gulo. Oo nga, Iha. Naalala ko na ganitong buhay ang gusto ng papa mo noon. Simple at tahimik. Ma? Naaalala niyo pa po ba siya? Si Paul? Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi. Siguro nasa ibang bansa na siya ngayon. Hindi po siya nakaalis. Nagtitinda na lang po siya ng fishbowl at kwek-kwek sa harapan ng bahay niya. Ibig sabihin iniwan din siya ng babaeng yun. Pumangit na po kasi ang itsura niya. Hindi nakapagtataka na iniwan siya. Yun na ang malaking karma sa kanya. Para na rin po kayong nakaganti sa kanya, Ma. Wala nang magkakagusto sa kanya dahil sa itsura niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot sa sinapit niya. Matuwa po kayo. Sa ginawa niya sa inyo at sa iba pa, kulang pa po ang dinadanas niya ngayon. Oo nga, Iha. Tama ka. Mula ngayon saradong aklat na siya sa buhay ko. Malapit na po pala ang birthday niyo, Ma. Maganda po tayo para maimbita ang mga kapitbahay natin dito. Oo ba? Gusto ko rin silang makilala at maging kaibigan. Kung habang buhay na tayong titira sa lugar na to. Mula nun tinigil ko na ang pakikibalita kay Paul. Alam ko na tuluyan na siyang makakalimutan ni Mama. Hindi man kasing rangya katulad dati ang pamumuhay namin sa probinsya. Masaya at kontento naman kami ni Mama na siyang mahalaga. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout po kay Richelle Sonyo from Makati. Vicky Toleroso from Pampanga. Happy birthday sa'yo. Kay Nanay Ason na laging nakikinig at kay Rena Constantino. Hello kay Jonah Francisco, Trajano Lestojas, Leia Tomes, Jenjen Amores Pe from Pampanga, Carol Manzano Abrigo, kay Mary Jane Duais from Catarman, Northern Samar, Rohen Orogen Unabia, kay Lydia Lopez, hello kay Ami Yong, hello kay na Eshen Jose, Bentong Tamundong at Caleb Jose, Monica Nieves, Aiko Villesa from Bahrain, Laila Kalimag from Valenzuela, Marites Sumawang, hello sa Lasa family from Bayambang, Pangasinan, Michelle Joanna Alfanta at kay John Denver Ruiz from Pampanga. Hello sa'yo Melinda Aurelia from Lumbang, Pilar, Sorsogon. Kay Charmaine Basmayoruelo from Bicol. Lovelyn Gabales from Iloilo City. Nympha Balsacao from Alamino City, Pangasinan na nasa Saudi ngayon. Roy Lacandalo. Arnel Padilla ng Randy's Bakery. Laika Joy from New Zealand. Lady Lynn Palad from Teresa Rizal. Kay Vince Manguito. George Taruk from Cebu na nasa Singapore ngayon. Amante Lucas Jr. Kay Binibining Maine from Nueva Vizcaya. Monet Taninco from Singapore. Riel May Gibaga from Bukidnon. Rose Baquiel from Sultan Kudarat, Maguindanao. Nancy Mirambel from Lipa City, Batangas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo. Ingat kayong lahat. God bless.